Hey, yo, good day everyone. Welcome to another video, Tisa Man Cannot Ride. Gumawa ako ng video na sabi ko, huwag tayong mag-2-2 time. Huwag nating pagsasabayin ang throttle inputs at saka ang front brake inputs. Itong dalawang to, hindi dapat magkakilala to. Hindi dapat. Oh, wait. Nawawala ako. So hindi magandang pagsabayin ang front brake inputs at ang throttle inputs. Pero sabi ko rin sa video na 'yon na kung mang 2-2 time din lang naman tayo, ang i-2 time natin ay ang throttle inputs at ang rear brake inputs natin. Okay. Merong mga advantages. Actually, okay, magdi-discuss ako ng isang munang negative pala, yung isang munang disadvantage. Hindi mo dapat pagsabayin ang throttle input at saka ang braking inputs kung ikaw ay masyadong aggressive sa throttle inputs at saka aggressive sa rear brake inputs at hindi ka smooth sa mga kilos mo, yung skills mo hindi smooth, tapos ikaw ay naka-lean into a corner. Lalong-lalo na yung if you're still leaning into the corner or kung ikaw yung tipong leaning out of the corner na kasi parang kada ka na, bubuksan mo yung throttle pero for some reason namreno ka pa rin sa hulihan. Anyway, yun lang yung disadvantage noon is isesemplang ka ng motor mo. Dudulas, your rear tire will be unstable and yun. Again, ang keyword dyan is if you are aggressive with your inputs. If you're not smooth with your inputs, wag mong gagawin to. Pero ito yung mga benefits. Sabi ko dun sa isang video na kapag naaral mong timplehin ang throttle control at saka ang rear brake modulation, you can get the same effects of traction control and anti-wheelie, and yung sa cornering, pwede mong i-tame or pwede mong paamuin yung mid-corner stability mo or yung corner entry mo, yung pasok mo sa isang corner kasi yung rear suspension play pwede mong gawing mas smoother yung squat o yung release o yung compression or yung rebound ng rear suspension if nakuha mo kung paano timplahin na magkasabay ang throttle input, throttle control, at ang rear brake modulation. Okay. So, explain lang natin ng konti, no? So, if you're entering a corner, ang mangyayari, you will close the throttle, your front suspension will dive. Yan. Kasi naka-front brakes ka rin, di ba? Yun. Yun sasabi ko doon sa isang video, huwag pagsabayin itong dalawang to. So, if you close your throttle and you are on the brakes, ready ka na mag-trail braking into a corner, your front suspension is compressed, naka-dive yan. Yung diving effect na yon, ang mangyayari, ang consequence noon, umaangat yung likuran. Which is, in some way, it's actually good. Kasi nakita niyo naman si Toprak ng World Superbikes, si Mark Marquez ng MotoGP, di ba? When they brake, umaangat talaga yung likod nila. Pero sa ating mga mortal, nakakatakot yun kasi pag umangat ng bigla yung likod, hindi natin na-control, pwedeng mag-fishtail yung likod o pwedeng mawalan tayo ng stability. So, ang nangyayari, ang ginagawa ng iba, ang natutunan ko is when you close the throttle and as you go to your front brake threshold, pitikin mo lang ng kaunti yung rear brake, pitikin mo lang siya ng konti para yung pag-dive ng front suspension at pag yung angat ng rear suspension hindi masyadong aggressive. Pag-dive ng front suspension, yung likuran, dahan-dahan lang na umaangat. Hindi siya ganun ka-aggressive na pumipitik yung rebound. I-demo na yan ng Yamaha Champions Riding School, YCRS. Okay? I-demo na nila yan. So, yun yung isa sa mga advantages. And now, as you enter the corner and as you are going mid-corner nandun ka na sa mid-corner part, so stable ka na, yung counter steering mo okay na,
tapos ka na sa trail braking mo or patapos ka na sa trail braking mo and now you are going out of the corner exit na. Kapag tinimpla mo ngayon yung throttle inputs mo, ang pwedeng mangyari is the bike will, syempre, inaangat mo na yung motor mo, you are now accelerating, the bike now wants to go up, yung front, mag-i-squat yung likuran, aarangkada ka na. Now, pwedeng, kung meron kang high horsepower motorcycle, pwedeng mag-wheelie, rear brake, dun papasok yun. Pwede mong kontrolin yung wheelie para hindi mag-wheelie ng mataas. Okay lang na umangat ng konti yung front suspension, mga siguro 1 to 2 inches, it's actually okay. Pero pag yung aangat ka na, magiging unstable ka na. So, the rear brakes, pwedeng gamitin doon habang tinitimpla mo yung throttle control and rear brake modulation. Another thing is yung traction control. So let's say you're going out of the corner, aarangkada ka na ngayon, pagpiga mo sa throttle, loose surface or na-compromise yung grip, ramdam mo, ngayon ayaw mong bitawan yung throttle mo kasi gusto mong lumayas ng mabilis, di ba? So pwede mong timplahin yung rear brake tsaka yung throttle control para ma-regain yung traction. Kasi yung traction control, yung traction loss, kumbaga nag-spin out yung likuran eh. If you somehow slow the spin of the rear tire with the brakes, mariregain niya yung traction. And then, of course, magsesettle yung rear suspension. Magsesettle yung rear suspension in a way na hindi siya masyadong mag-squat aggressively. So, dahan-dahan yung squat niya. Parang lalaro lang yung suspension mo. You can find more grip. You can regain your traction. So, yun yung poor man's version of traction control. Ayan. So, yun pa yung dalawang advantages. You can simulate yung anti-wheelie going out of the corner or yung traction control if makaranas ka ng loss of traction going out of a corner. Now, pagdating naman sa straight line, it's actually the same thing sa straight line. Let's say, halimbawang aarangkada ka, sisibat ka, uupa ka kasi ang haba ng highway, naramdaman mo gustong umangat ng unahan, diba? Pwede mong timplahin yung throttle control mo or if you want, pwede mong sabayan ng rear brake ng kaunti, titimplahin mo lang siya para lang mapaamo mo yung pag-angat ng motor para hindi ka mawalan ng stability. It's the same thing with the loss of traction. Halimbawa, going straight, tapos bakbak ka, biglang may nadaanan ka na, let's say, mabuhanging part or nag-spin out yung rear tire. Yeah, you can control your throttle, titimplahin mo yung throttle mo. Naubusan na ako ng boses. And then, titimplahin mo yung rear brake modulation para ma-manage yung pag-spin out ng rear tire. You can regain the traction and then you can save the slide. Hindi ko masasave yung ubo ko. Pagod na ako magsalita. Ayun lang. So, kung kayo ay may balak namang 2-time, ang i-2-time ninyo is yung throttle control at saka yung rear brake modulation. Titimplahin nyo yan. It's up to you. You have to learn that skill. Hindi ko kayo pwedeng turuan kasi hindi naman ako magaling mag-ride. Natutunan ko din lang to at naranasan ko and I'm sharing this to you and sana you pay it forward. I-share nyo sa iba kapag meron kayong napulot na kapakipakinabang. Okay? So, pagtimpla ng throttle input at saka pagtimpla ng rear brake, magandang skill yan na aralin. It can save you in corners or in straights kapag nako-compromise yung grip or yung traction or yung stability ng ating mga motor, lalo na yung mga big bikes. Now, just a word regarding technology. Kasi marami tayong motor ngayon, actually halos lahat na ng mga big bikes, merong anti-wheelie traction control kasi nagiging standard na sila. Which is, it's a good thing. Wala naman I have nothing against technology. Yun nga lang, ang natutunan ko naman din sa yung mga mentors ko is dapat your technique is above your technology. Hindi yung umaasa na lang tayo palagi sa technology, pero yung technique natin, yung ating skills, ang baba-baba naman.
Mas maganda na meron tayong technology kasi backup natin yan. Mas maganda na mas mataas yung technique level natin, yung skill level natin. Tapos nandyan yung technology to back us up. Yun. Ayos yun. Solid. Sabi nga ng mga kamote, goods na goods yun. Oh, solid yun. Sabi ng mga kamote, in kamote terms, solid na goods pa. Okay? So, technique over technology. Technology, nandyan na yan eh. Hindi natin mapipigilan yan eh. But we still need to prioritize learning yung proper riding skills. I will see you on the next video. This is a Man Cannot Ride.